nabudol, naloko na nga ba itong si Ontiveros? Dahil labis ito na natuwa, mga kababayan, nung inanunsyo ni Bongbong Marcos sa kanyang suna na 100% ay ibaba na umano ang Pogo at kailangan umano i-implement agad ito ng PAGCOR. Sinabi naman ng PAGCOR na gawin nila kung ano yung utos ng presidente. Ngunit, nadiskubre po natin na bago pa pala magkaroon ng suna at magdesisyon itong si Bongbong Marcos na iba na po yung pugo sa ating bansa, abay mga kababayan po natin, nag-rebranding na pala sila ito. Ban and rebranding. Bakit? Dahil ang Pogo ay pinalitan na po sa kanyang bagong pangalan na Internet Gaming Licenses. At out of 55 umano, sa 60, out of 65, 55 umano, ang inaprubahan na ang kanilang lisensya. Ibig sabihin, may mga nag-apply na. Ito yung mga hindi na-renew, ito yung mga walang lisensya na Pogo operator na nag-apply sila dito sa IGL or Internet Gaming Licenses. Dahil stricto na itong ating gobyerno, hinahanap na sila, hinahunting na sila, bago pa sila mahuli dahil sa kanilang illegal na operation, nagpalisensya na po sila sa IGL. So anong ibig sabihin yan, mga kababayan po natin? Hindi pala totoong naba ng Pogo. Dahil ayon po mismo sa chairman ng PAGCOR, itong IGL ay parehong concept lang ng Pogo. So anong ibig sabihin? Pogo, IGL, iisa lang. So walang totaliban ng Pogo. Kundi nag-rebranding lang, mga kababayan natin. Paano yan, Hontiveros? At daris po ng mga senador na nagpalakpakan, napasigaw nung marinig na ibaba na daw ni Bongbong Marcos ang Pogo. Ito yung kanyang speech, mga kababayan. Pakinggan niyo po. And disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Ang tapang ano, kailangan nang itigil ang paglapastangan, panggulo, paglapastangan sa ating bansa. Bakit nga ba hindi na-renew itong mga Pogo licenses? O bakit hindi sila nag-renew? Dahil sa panahon po ni PRRD, lahat po ng mga Pogo operator sa ating bansa ay legal. Bakit nga ba? Ano ang rason kung bakit hindi sila nag-renew? May mga protector po ba? Tanong lang po. May mga protector po ba ng mga matataas ng gobyerno na nagpo-protector sa Pogo? Kaya hindi po sila nag-renew. O gano'n na lang kalakas ang kanilang loob na magnegosyo ng illegal na internet gaming sa ating bansa. Mga kababayan, sino yung mga protector nila? Bakit kay PRRD napilitan silang kumuha ng legal? Kailangan nilang magtrabaho ng legal. Bakit sa panahon ni Bongbong Marcos, bakit naging illegal sila? Yan ang dapat alamin siguro nila Hontiveros. Yan siguro ang dapat imbestigahan ni Tingko ng PAGCOR bago pa nila isinadjust kay Marcos na palitan itong pangalan ng Pogo. Dahil kung ganon at ganon lang din naman mga kababayan po natin, kahit pa pinalitan ang pangalan from Pogo to IGL, posibleng uulitin nila ulit na mag-operate sila ng illegal kung may sinasandalan silang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Di po ba? Effective today, all Pogos are... Grabing palakpak ni Richard Gomez. Pero hindi niya alam may bago ng Pogo, Internet Gaming Licenses. banned. I hereby instruct... Ayun po napasigaw po sila lahat mga kababayan po natin, napahiyaw sila. Dahil tanggalin na itong Pogo. 100% ibaba na po yung Pogo sa ating bansa. Pero itong mga congressman, senador, at lahat po na nagpalakpakan na paganon, napasigaw, alam ba nila na yung Pogo ay pinalitan na itong IGL? O baka hindi nila alam. Ano kaya ang kanilang magiging komento? Ano kaya ang kanilang magiging reaksyon, mga kababayan, kung ang dating Pogo ay IGL na? So yan po yung ating pakabangan sa susunod pong mga episode, sa susunod po nating mga upload. Maraming salamat po, mga kababayan.